Pumalag ang ilang abogado sa planong gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Tanong nila, paano magiging testigo ang dating kalihim kung siya mismo ang sinasabing punot dulo ng anomalya? Narito ang report. Inaasahang dedesisyonan na ng Sandigan Bayan ang hiling ng Ombudsman na alisin bilang akusado si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa anomalya sa flood control. Isa itong hakbang upang tuluyan na maging state witness ang dating kalihim. Pero maraming legal luminaries ang tila alangan sa planong ito ng Office of the Ombudsman. Sa isang panayam, sinabi ni Dean Ederson Tapia na hindi maganda ang mensaheng ipapakita nito sa publiko. I would strongly caution against it kasi binabanggit ng mga observers dapat tuloy pa din yung investigation, yung pagkakaso dun sa flood control. And I agree with them. Let the axe fall where it may. Dapat walang sinuhin. Ngayon, kung magkakaroon ng hindi malinaw na pamantayan para gawing state witness, ang isang testigo katulad ni Secretary Bonoan, magkakaroon ngayon ng kabawasan ng kumpiyansa ng taong bayan sa proseso. Para naman sa public interest lawyer na si Attorney Antonio Bucoy, hindi pwedeng maging state witness si Bonoan dahil siya ang arkitekto at nagdisenyo ng budget ng kagawaran. Naintindihan ko ang pag-aatubili ng Sandigan Bayan sapagkat pag ito po ay nangyari, madidiskaril ang ating hustisya, ang ating system of justice. Bakit po? Unang-una, mawawalan ho ng pananagutan si Sekretaryo Bonoan. Dahilan sa halip ay bibigyan siya ng pabuya sa kanyang pagkakasangkot dito sa anomalyang to. Bakit ko nasabi ito? Siya ho ang punot dulo nitong anomalyang to. Kinwestiyon naman ng isa pang public interest lawyer na si Attorney Reyes Del Rosario ang paggamit ng ombudsman sa pahayag ng 18 ex-bodyguards ni Zaldico. Nakailang beses na rin kasi nagpalit ng salaysay ang mga ito tungkol sa kung sino ang mga binigyan ng mali-maletang pera. When it comes to implicating Zaldico and si Martin Romualdez, kasi sinasabi nila na consistent daw. So basically they're saying may credence or may credibility yung testimony nila pagdating sa isang aspeto. Pero sabi nila, for the rest, they will not focus on that. Meron po tayong prinsipyo under the law. If there are questionable na mga entry sa isang affidavit, dapat questionable na rin po yung the rest of the entries. Hinihintay pa ngayon kung kailan ilalabas ng korte ang desisyon sa kaso ni Bonoan.